natin, update lang sa kaso ni Congressman Teves matapos ang kanyang birthday Santa Claus giveaway. Si Congressman Teves ay naghain ng petisyon sa Anti-Terror Council para maalis siya sa listahan ng mga binansagang terorista. Kasi sabi nga ni Topacio, hindi pa namin alam kung paano yung proseso. So we will, since this is the first time na merong isang politiko na declare as a terrorist, so hindi natin alam, walang precedent. So titingnan natin lahat ng mga pwedeng resources or pwedeng mga remedies, legal remedies ating i-explore para syempre matulungan niya yung kanyang kliyente. Ngayon, ito na nga yung pinagtataka kasi natin, di ba? Pinag-uusapan na natin yan before. Mauti Group, yung PIFF, hanggang ngayon hindi pa naman sila talaga na babansagan na terorista yung grupo nila. So nauna pang bansagan ng terorista yung meron palang binubuong kaso ng murder pero wala pa naman talagang kaso. Yun ang natin, yun ang talagang dapat nating binabantayan dyan. Tsaka syempre, kawawa naman ang mga ito dahil ang sanction nga kapag ikaw ay naitalaga bilang isang terorista, ang sanction is i-freeze yung iyong asset. At syempre, pag naka-freeze yung iyong assets, yun na, malilimitahan yung mga gawain mo. Paano kung napakaraming umaasa sa'yo? Paswelduhin mo, mga tawag dito, scholar mo. Yung mga yan, katulad ng gamutan ng mga magulang mo, paano na yan? So pakinggan natin yung petisyon ni Arnie Teves patungkol dyan sa kanyang paghahain na mapatanggal siya sa listahan ng mga terorista dyan sa ATC. Naghain ng petisyon sa Anti-Terrorism Council ang kampo ni Congressman Arnie Teves para madelist o matanggal siya sa listahan ng mga binansagang terorista. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, hindi raw umaayon sa konsepto ng terorismo ang ibinibintang kay Congressman Teves. Anya, paghasik ng lagim ang intensyon ng terorismo at hindi sakop ang common crime gaya ng murder. Hindi pa rin nagbigay ng impormasyon si Topacio kung nasaan si Teves. Dagdag pa ni Topacio, dapat nang itigil ang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges laban kay Teves. Anya, ayon sa rules ng komite, dapat munang hintayin ang pinal na desisyon sa mga nakabingbing kaso ng kanilang miyembro bago ito dinggin. Yun. So, ang gusto nga nilang mangyari, mga bossing, ay matanggal sa pangalan or ang pangalan niya sa listahan. Wala siyang pakialam sa iba. Bahala sila sa mga buhay nila. Basta importante, yung pangalan niya matanggal niya doon. Kasi nga, syempre, madaming mga umaasa dyan. Hindi lang naman yung... Kasi kung isipin mo is meron talaga siyang sindikato na umaasa doon sa mga bank accounts niya. Paano naman kung meron ding mga tao, scholars, mga pinapa-ospital, mga pinag-aaral, di ba, na kailangan ng pera or dyan umaasa sa mga bank accounts na yan, paano naman yan sila, di ba? Kawawa naman. Saka isa pa, sa totoo lang, suntok sa buwan to. Kasi tinan mo maghahain ka ng petisyon sa Anti-Terror Council. Ang sa'yo, ang nag-designate sa'yo, Anti-Terror Council. So talagang ito, masalimuot pa sa masalimuot ito. Kumbaga, parang nagre-request ka na humingi ka ng pabor doon sa tao na galit sa iyo. Pero katulad nga ng sinasabi ko, isang senador na nakakwentuhan natin ang nagsasabi na talagang sobrang disgusted daw sila diyan sa move na yan ng Anti-Terror Council. Hindi daw sila natutuwa kasi nga pwede mong sabihin na kriminal si Teves. Pwede mong sabihin na kriminal, may mga pinapatay, may mga napatay, pero hindi daw 'yun
enough para siya itawagin mong terorista. Dahil nga sabi nga ni Chis Escudero, ginawa yung anti-terror law na yan para magamit sa mga totoong terorista. Hindi pwedeng, kumbaga, parang kung nagamit mo yan sa isang politiko, it's as if binuksan mo yung pinto para sa lahat ng mga politiko. So, dahil sa politiko yung tinalaga mo na terorista at yung politiko na yun ay na-hold mo yung kanyang assets, kakabahan na yung yung mga future generations of politicians na kalabanin yung pamahalaan na palpak. Kasi nga, pwede nilang gawin ito sa kahit na kaninong politiko. Binuksan na nila yung pinto eh. So this is gonna be a free for all.